Saksi sa Double B! Balik tayo, saksi sa Double B, radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Alas 8:49 na ho ng umaga. Pag-usapan lang ho natin ito pong ongoing na pagtutok rin sa ICC, partner. Nalalapit na yung confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At yan ay ngayong buwan ng Setyembre. Pero habang umuusad, papalapit do sa puntong yon, ay meron pong mga biktima ng Oplan Tokhang, nasa 300 pa ito, na humabol at nagpepetisyon doon sa ICC. Hiniling po na magkaroon sila ng papel. Makilahok sila doon sa gaganaping proseso laban po sa dating presidente. Alamin nga natin yung technicalities at legalities nito. Allowed ba yung ganong sistema? Nasa linya po natin si Attorney Joel Butuyan. Siya po ay kabilang sa listahan ng mga ICC Accredited Council at chairperson din po ng Center for International Law. Attorney Butuyan, magandang umaga. Good morning, attorney. Magandang umaga, Maring at Paring Weng at sa lahat ng ating mga kabayan na nakikinig ngayong umaga. Pakipaliwanag naman po yung kanina nabanggit ko. Up to what extent, hanggang saan punto po inaalaw yung gano'n na nandun na sa magpe-pre-trial na, magko-confirmation of charges na, pero may humahabol pa po ng mga biktima? Actually, kasama ito dun sa mga deadlines na sinet ng pre-trial chamber noong nagsimula ang pagdinig dito sa kaso ni Mr. Duterte, no? Binigyan ang tinatawag na VPRS, yung Victims Participation and Reparation Section ng ICC, ng until August 20 na mag-submit ng mga pangalan ng mga biktima who are applying for participation na hindi sigurado ng VPRS kung qualified ba, no? Tapos sa August 27 naman, yung tinatawag na Group A and B, ito yung mga mas sigurado ng VPRS na qualified. So talagang tugma sa proseso ito na yung mga applicants ay nagbibigay ng kanilang application forms para makilahok sa parating na confirmation of charges hearing. In fact, Maring Weng, even after ng pre-trial, kahit na ongoing na yung trial, pwede pa rin mag-apply for participation ng mga victims. Ongoing yan. No? Okay. Dahil ang main proceedings for the victims to really participate ay yung tinatawag na reparation stage. Ito yung na-convict na yung akusado and then pag-uusapan na yung danyos na i-award sa mga biktima. Okay. Doon po sa sinasabi niyong Group A and B na sigurado na at qualified na to participate, would you know, alam niyo po ba kung meron ng bilang ng mga victims na pwedeng inalaw na ng ICC dito? Yung Group A and B, ito yung mga mas may kumpiyansa yung VPRS na mako-qualify. Pero ang final decision ay yung pre-trial chamber. Kumbaga, yung Group A and B, ito yung, kasi ang charges at this point, nung nilabas yung warrant of arrest, crime against humanity of murder lang. No? So kung halimbawa, biktima ka ng crime against humanity of murder at halimbawa, pulis yung mga pumatay sa'yo, mas malaki yung chance na makakasama ka. No? Pero kung halimbawa yung charge sexual violence, o kaya ay torture, o kaya ay legal imprisonment, at this point sa ating miyembro ng publiko, hindi natin alam kung kasama yung charges na yan kasi merong possibility na yung prosecutor i-expand niya yung charges beyond murder. Malalaman natin yan sa September 23 kung in-expand niya yung charges na hindi lang murder kundi pati yung mga biktima ng torture, ng sexual violence at illegal imprisonment ay makakasama. Kasi complex yung crime against humanity, di po ba? Ano po yun? Parang complex yung crime against humanity na nandun nakapaloob na lahat ng klase ng ginawa mong krimen. Pagtutorture, pagpapahirap sa kapwa mo o sa iyong nasasakupan. Oo, maraming kumbaga maraming mga predicate crimes. Yes. Oo. Kaya malalaman natin kung expanded yung charges na hindi lang murder kundi yung ibang means of committing crimes against humanity ay
lilitisin, no, laban kay Mr. Duterte. Okay. Go ahead. Attorney, gusto ko malaman, ano ang mangyayari doon ho sa, nabanggit nyo yung petsa, September 23, 23. confirmation of charges. Ano ang mangyayari ho dyan? Anong pagdidetermina ang gagawin ng mga West, ng ICC? Oo. Kasi paring Len, ang magdudulog ng charges, yung kumbaga demanda ay yung prosecutor, no? Opo. So gumawa ng investigation ng prosecutor, and then it will come to the conclusion na ito yung mga krimen na that were committed and that we will charge against Mr. Duterte, no? Pero bago mag-umpisa ang trial, iko-confirm ng mga West ng ICC kung tama nga yung charges, no? So kung sasabihin ng ICC judges na tama, iko-confirm yung mga charges na dinudulog ng prosecutor. Pero kung sasabihin ng judges na kulang yung ebidensya mo, mag-imbestiga ka pa, no? So magiging ongoing pa yung investigation at hindi pa pupunta sa trial. Or kaya sasabihin ng judges na hindi lang murder dapat yung charge mo, i-charge mo rin yung torture at sexual violence. So kakalap ulit ng panibagong ebidensya tungkol dun sa may additional charges at magkakaroon ng bagong investigasyon. Pero attorney, So, may kumbaga, possibility yes. din na sabihin ng judges na walang merito ang iyong kaso. Hindi ito akma sa iyong inihabla kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yung possibility na right there and then mabasura yung charges o yung kaso laban sa kanya at mapakawalan siya, mapalaya siya at mapauwi ng Pilipinas. Pwede rin, in the range of possibilities, pwede rin mangyari yan. Nasasabihin na sa ebidensyang pinakita mo, walang ebidensya na nagtuturo kay Mr. Duterte na kasama siya dun sa mga krimen na nangyari. Opo. No? Or pwede rin sabihin na kulang yung ebidensya mo, so kumalap ka pa ng ibang ibang ebidensya. Opo. Pero sa ICC ba, pag sa punto ng confirmation of charges, nakakapagpalaya na sila dahil wala sila makitang mabigat na ebidensya doon sa akusado, or katulad ng second option na sinabi mo na inuutusan ang prosecutors na mangalap ka pa ng ebidensya? Kulang pa yan. Oo. Pagtibayin mo pa. Meron na rin mga nangyaring ganyan, Maring Wen. Oo. Okay. So pwede pala, may possibility. Oo. Although sa tingin nyo dito sa kaso ng dating presidente, ano yung nakikita niyo at sa mga latag na ebidensya laban sa kanila at mga witnesses, mabigat ba? Napakabigat ng ebidensya laban sa kanya kasi hindi lang yung mga insidente ng pagpatay, kundi yung mga salita niya mismo, no? Magsalita siya ng ganito, bigyan ko kayo ng award, ganyan, dapat mas marami pang pinapatay nyo, ganyan. Tapos biglang dadami nga yung patayan, no? Tapos biglang sasabihin niya na itigil muna yung operation na ganito, tapos biglang titigil yung patayan kahit na yung mga riding in tandem na tumitigil, no? So talagang makikita mo na talagang may orchestration na talagang yung kumpas ay nanggagaling talaga kay Mr. Duterte, no? So napakalakas talaga ng ebidensya laban sa kanya. It's just a matter of kung it's murder nga or kasama yung mga imprisonment dahil alam mo, sa range of crimes that were committed during the drug war, ang pinakamarami actually ay yung mga illegal imprisonment, yung mga illegal detentions. Arbitrary Kasi detention. almost 500,000 yan, no? Yung murder, ang maximum estimate is mga 30,000. Pero yung illegal imprisonment, almost 500,000 ang nag-suffer dyan, no? Okay. So, para sa akin, dapat isama yung illegal detention and illegal imprisonment na charge laban sa kanya. Alright. Attorney Joel Ruiz Botuyan, kami pinagpapasalamat. Sa Nabitin oras. ako, pero Thank you. next time habaan natin yung discussion dito. At syempre, kasama natin dapat din yung side naman ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Attorney, maraming salamat po. Maraming salamat din. Good Thank you. morning.